Ang mga kaning natira, pwede ulit ihanda. Sa pamamagitan ng mga rice makeover, gagawin natin itong healthier and tastier. Bilang isang mamayang Pilipino, nakikisa ako sa panatang huwag magsayang ng kanin at bigas. Dahil dineklarang National Year of the Rice ang taong 2013, tuloy-tuloy ang pangangampanya ng pamahalaan para maitaas ang produksyon ng palay at madagdagan ang kita ng bansa mula rito. Magsasayang ako ng sapat lamang at sisiguraduhin tama ang pagkakaluto nito. Kukuha ko ng kayang-kaya kong ubusin Upang sa aking pinggan ay walang matirang kanin. Ganon din akong gagawin kung may handaan o kung saan ako kakain. Ang brown rice o pinawa ay susubukan kong kainin, pati na ang ibang pagkain bukod sa kanin tulad ng saba, kamote at mais. Ituturo ko sa iba ang responsableng pagsusumo na mabigyang halaga ang pagod ng mga magsasaka. At syempre, magpapahuli ba naman kami sa pakikiisa sa advokasiyang ito? Sa tulong ni Chef Chris Esquera ng Apicius Culinary Arts, walang kaning maaksaya sa Good News Kusina. Good news mga nanay, dahil kasama nyo kami sa pagtupad ng panata nating huwag magsasayang ng pagkain, lalong-lalo na ang kanin. Ngayong gabi, handog namin sa inyo 3 recipes na pwede nyong gawin sa leftover rice. Ilabas na ang bahaw dahil ito na ang mga recipe na swak para rito. For your first recipe naman, tawag natin dito, rice balls. Maliban sa tirang kanin, kailangan din ng itlog, cheddar cheese, breadcrumbs, asin at paminta. Ito na ang ating kanin. At una natin gagawin, isisyo natin ang ating kanin ng asin at paminta. Haluan naman ito ng itlog na magsisilbing binder ng rice balls. Ngayong nahalo na natin ang ating rice at ang itlog, pwede na natin siyang bilugin. Sa prosesong ito, parang gumagawa lang din kayo ng meatballs. At para maging espesyal ang appetizer, lagyan ito ng makesong sorpresa sa gitna. Irolyo ang rice balls sa breadcrumbs. Iprito sa mainit na kawali hanggang maging golden brown. Ready to eat na ang ating appetizing rice balls. Sa halagang 80 pesos lang, ang rice balls mapagsasaluhan na ng hanggang 10 tao. Ulam at gulay naman ang makakasama ng kanin sa susunod na recipe. Ready na ba kayo ma-discover kung ano pa ang ibang pwedeng gawin sa talong? For our main course, ang lumang kanin, hindi lang pang fried rice dahil kakaibang kanin-ulam combination ang ating ihahain. So tara na at gawin na natin ang ating rice stuffed talong. Ilabas na uli ang tirang kanin at samahan ito ng bawang at sibuyas, luya, asin, paminta at tomato paste. Ihanda rin ang giniling na baboy at talong. Una, maggisa ng bawang at sibuyas. Isama na rin ang luya. Ang pinakaulam ng ating rice stuffed talong, gagamit tayo ng giniling na baboy. Hintaying maluto ang giniling na baboy. Timplahan ng asin at paminta ayon sa inyong panlasa. Okay na, lagyan natin ang ating tomato paste. At para lalong maging ulamisyos ang ating kanin, lagyan ito ng tomato paste. Idagdag na rin ang kanin. Haluin ng maigi ang kanin para kumapit ang mga pampalasa rito. Habang iniinit ang kanin, maaari nang ihanda ang talong na naiprito na. Tanggalin lang ang laman nito dahil ang balat nito papalamanan natin ng linutong rice. O ayan, may instant lalagyan na ang ating kanin na talaga namang appetizing. Ang ulam rice combo na ito, mapagsasaluhan na ng hanggang 5 tao sa halagang 100 pesos. For a sweet ending naman, alam nyo bang maliban sa kakanin, meron pang ibang matamis na panghimagas na maaring gawin sa kanin? And now for our dessert, ang ating bidang kanin gagawin nating sweet and creamy sa ating rice pudding. I-ready na ang tirang kanin, gatas, asukal, raisins, itlog, butter at vanilla. For our rice pudding, paghalu-haluin lang natin ang ating ingredients sa ating pan.
Unang painitin ang gatas. Isunod naman ang asukal. Ihalo ito ng maigi. Bago ilagay ang itlog, siguraduhin munang mahina ang apoy. Kailangan ding mabilis ang paghahalo ng itlog para hindi ito mamuo. And for our main ingredient, ang ating rice na gagawin nating pudding. Isama na ang kanin na ating patatamisin. Para maging pudding ang texture nito, haluin ito ng maigi hanggang sa lumapot. Ngayong malapot na ang ating pudding, pwede na nating ilagay ang ating ibang pampalasa. Ilagay na ang pasas at vanilla. Isunod naman ang butter ang magpapasarap sa ating rice pudding. Hayaan itong matunaw ng kaunti bago ito ihalo sa kanin. Maaring gumamit ng iba't ibang molde para lalong magmukhang katakam-takam ang ating panghimagas. Siguradong magiging sweet and happy ang ending ng inyong kainan sa rice pudding na ito na mapagsasaluhan na ng 5 tao sa halagang 100 pesos lang. Appetizer, main course at ang ating dessert. Tara, kainan na! Masarap. Nagagaw yung cheese nga at saka yung lasa ng kanin mo. Masarap. Yung rice pala, pwedeng gawing pudding. Ngayon ko lang nalaman. Pero masarap siya, lasang butter talaga. Aking isa sa puso ang panatang ito dahil sa bawat butil ng bigas o kanin na aking matitipid ay may buhay na masasagip. Talagang good news ang hatid ng bawat butil ng bigas na ating natipid. Hindi ka lang nakatulong, nakamura ka na, nabusog ka pa.